ay nakarinig. Inyong pakinggan ang mula kay Juan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Paano kaya makasusunod ang tao? Kung ayaw nga niyang sundin dahil may gusto siyang gustong gawin. Tama ba ga? Ano ba ang pangunahing gustong gawin ng tao? Pagmulat ng mata niya, ano ang pangkaraniwang ginagawa ng tao? Ano ang kadalasang gagawin ng tao? Iniisip niya na kung ano ang kanyang uunahin. Kung papasok sa trabaho, magmamadali. Maliligo, gagayak, at tarantang-taranta pa. Madaling magbibilin sa mga katulong kung mayaman, kung may kakayahan, at ibibili ng lahat ng dapat. Subalit, walang oras ang mga anak sa kanya. At walang oras sa mga anak. Buhay ba nga ma? Kung sana kay walang oras, sa Diyos Ama na kayang magka-oras. Kung sa pamilya ay walang oras, sa Ama pa kaya magka-oras? Yun ang maliwanag na tanong ng Ama. Paano ang tao ay nasa katotohanan kung ang lahat ng kanyang alam ay sanlibutan at tinuunay pang sanlibutan? At ito ang hindi kayang unawain ng marami kaya nagagalit ang iba. Subalit kung may pangunawa ka at nababatid mo na dapat mo ngang unahin na yung Ama, tuwang-tuwa ka sa maririnig mong ito. Sapagkat maliwanag ang katotohanan. Ang gumugusto sa banal na aral at nananahan sa mga banal na aral ng Ama ay tunay na nasa katotohanan siya. Kaya't kailanman ay hindi niya lilimutin ang mga banal na salita niya upang siyang pagnilayan at bulay-bulayin niya habang siya'y nabubuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang patuloy na nagnanasa at ninanamnamang mga salita niya, patuloy na hindi nawawalay sa Kanya. Sapagkat patuloy niyang dinadama at kinikilala ang tinatawagan niyang Ama. Buhay ba ang Ama? At habang kinikilala niya ang kanyang Ama, nakikilalang lubos niya, hindi sa mga salita lamang niya, kundi pati sa gawa niya, sapagkat nakaukol niyang tubdin at gawin nang dahil natutunan niyang gayon palang kanyang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sadyang kay buti ng Ama, subalit, paano kaya ang mga anak niya? Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ito ang wika ng Kristo. Sapagkat ang sumusunod sa mga tuntunin at kalooban ng Ama, nakikilala kung sino siya, nadarama kung ano siya, kaya't batid nilang sundin, kaya nilang tuparin. Sa makatwid, mga mahal ko, kung tunay na anak ng Ama ang mga sumasamba't tumatawag sa Kanya, hindi mahirap tuparin ang kanyang kagustuhan sapagkat ito ay napakabutit, tama't tumpak para sa lahat. Ngunit bakit hindi ito mahirap sa mga tumutupad at sa mga ayaw tumupad ay napakahirap? Sapagkat nga, iba ang layunin ng laman sa layunin ng Espiritu. Iba ang Espiritu sa laman, kaya't kung hindi magkatono, sa awitin man, malilihis sila. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, nawa kayo'y magkaroon ng tuwirang pagnanasa kung paanong layo ng Ama maiangkop niya sa inyo. Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Paano aaminin ng taong alipin siya ng kasalanan niya kung siya'y nasa dilim ng kanyang buhay? At libang na libang, aliw na aliw sa kanyang ginagawa.
kaya't hindi kayang unawain ang pangkabanalan ng taong naaaliw sa sanlibutan. Kaya't mapapalad ang nakiisa at nakipagtotoo sa katotohanang kalooban ng Ama at ginusto nila ang kanyang salita. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Ang pinagsisikapang gawin ng Kristo ay ang nakita at batid niya na gawa ng Ama. Subalit hindi maunawaan ng mga anak ng tao sa lupa na may ama silang pinagmulan bilang katauhan. Kaya't kung pagninilayan ninyo, ang Ama, kapag ang sinambit mo'y Ama, capital A. Kapag Ama sa tao, Ama sa lupa, small letter A. Sa makatwid, sa mga angkop pa lamang letra, pinatototohanan ng kataas-taasan ay iba kaysa sa tao. Buhay ba ang Ama? Subalit paano nga maunawaan ang kataas-taasang Ama kung ang itinuro ng anak sa lupa ay iba sa kanya? At ito ngayon ang hindi maabot ng mga anak ng Ama na binabaan ng anak niya. Kaya't maliwanag ang katotohanan. Sa panahon ng Espiritu, kung naunawaan ang katotohanan at tinanggap na ang Kristo, mararamdaman yung totoong tinasambit ko. Kaya't kung tuwirang nasa katotohanan kayo, may pandama kayo tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ang Espiritu na masama, small letter E. Kapag Espiritu ng kabanalan, capital E. Sa Tagalog region, kung ano man ang sinasabi, bayan, iba ang barangay sa bayan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung pananalita ay tutup din at ang gagawin ay ang salita ng Ama, sadyang mataas ang uri ng salita ng Ama sa salita ng tao. Sapagkat ang salita ng Ama ay makapangyarihan at may buhay, ang salita ng tao ay dito lang napulot sa sanlibutan. Kaya't kung nanamnimin at tuwirang makikilala ng tao, hindi nga kaya mabuhay ang kanyang pagnanasang tupdin ang mga aral niya. Kaya't ang may pagkatakot ay mapaparang. Mabubuhay ang pag-asa at mawawala ang tigatig o ligalig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat binuhay ng kanyang pag-asa na natutunan sa banal na salitang buhay na kinamtan niya sa Ama. Kaya't nakilala niya ang katotohanan at nakalaya siya sa katotohanan. Kaya't ang mga alipin ay pinalalaya ng makatotohanang gawa ng Ama dakila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit sino nga ang gagawa nito kung mahina pa ang pananalig ng tao? Tulad ng halimbawa ay kailangan mo. Ora mismo ngayon kailangan mo. Ngunit wala kang magawa. Subalit, doon sa may pagtitiwalang tapat, napapakita ng Amang kanyang hiwaga at sa taong marurupok at mahihina, kumakapit sa patalim. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Salitang may buhay kamtin lamang ng sinuman mabubuhay na tuwiran, patututuhanan niyang siya'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ilang beses na bang masambit sa dakong ito ang tanong na, lahi ba kayo ni Abraham? Kayo po ba'y naunawaan niyo yung salitang pagtatanong na lahi kayo ni Abraham o lahi kayo ng ulupong? Ano po ba ibig sabihin nun? Alam niyo po yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia o nagbabasa man, subalit hindi pa naunawaan, hindi maunawaan talaga ang salitang yaon. Subalit dapat maunawaan ng tao, kaya gayon ang tanong ng Kristo, kung tunay silang lahi ni Abraham,
Dapat ang tulad ni Abraham ang pag-uugali nila. At hindi ang lahi ng ulupong na nanunuklaw. Yung po bang bumabaligtad? Hindi po ba ang ulupong ay bumabaligtad? Kaya may linta, may ulupong, may gagamba, ano po? Ang hirap unawain. Kayo pa ay nakakaunawa. Titig ko po ay hindi ang marami. Ipagpaumanhin ninyo. Subalit hindi naman puwersahang maniwala kayo at makaunawa kayo. Subalit naway makadama kayo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat mahirap pag-angkupin. Halimbawa, ang damit mo, disiper. Madidiretso mo yan dahil nakalapat na yung zipper, ano? Doon sa baba. Subalit kapag ang damit mo'y dibutones at magkalihis ang pagbubutones mo, hindi magkatama, ano? Parehas na may uhalis ang pagsusutan mo, ngunit hindi mo tiningnan muna kung magkapantay sa ibabaw at sa ilalim. Ganyan ang mananampalatayang nakikipagtutusan. Kailangan ibaba at itaas ay titingnan mo. Kung papaano ang paghahari ng Ama sa lupa, paghahari niya sa langit, na maaabot mo ang kanyang kadakilaan. Dahil ang kanyang espiritu ang sa iyo'y nangunguna. Buhay ba ang Ama? Maluluto mo ba yung pagkain kung walang apoy? May tubig man kung walang apoy, makaluluto ka ba? Kaya kailangan ng tao ang liwanag ng Ama, ang apoy ng kanyang espiritu, ang maalab niyang pag-ibig at karunungan upang makaluto ng taong hilaw sa pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Kaya't nararamdaman mo man sa buhay mo na binuhay ka ng Ama, subalit walang pag-aalab na pagnanasa mong kamtin at matutunan mo siya, hindi pa rin mahihinog ang pananalig mo. Hindi pa rin maluluto ang pananampalataya mo sapagkat kulang. Kaya't gawin mong tanggapin ang pag-aalab ng Espiritu Santo sa buhay mo upang maramdaman mong totoo ang gawa niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Makalalagok ka ba ng tubig kung sarado ang iyong bibig? Kung sarado ang puso mo, papasok ba ang mabuting damdamin sa iyo? Kailanman ay hindi. Sapagkat kailangan mabuksan ang mabuting damdamin mo upang maramdaman mong ang pag-ibig ng Ama ay sumasayo. Buhay ba ang Ama? Kung bulag man ang tao at maliwanag ang pag-iisip, sa palagay ninyo, hindi makaabot ng matuwid. Bulag man ang tao, kung maliwanag ang pag-iisip, makaabot ng matuwid. Subalit maliwanag man ang mata at bulag ang isip, sa katotohanan, hindi maabot ang matuwid ng Ama kailanpaman. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, binubuksan ng Ama ang pangunawa ng tao, sinisidla ng mabuting pag-iisip at damdamin nito upang mayangkop niya ang kanyang kabanalan sa bawat isa at mabuhay ang kanyang espiritu sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ano ang sabi ni Tomas? Maniniwala lamang ako pag naisut ko ang daliri ko sa butas ng palad ni Kristo, ng kanyang buro. Tama po ba? Ganyan po ang tao, kahit kung minsan lingkod na, paniniwalaan niyang nangusap ay espiritu pag naganap lang yung sinabi sa kanya. Subalit habang hindi, may talusir at pag-aalinlangan siya. Kaya't yung mga matibay ang pananalig at pananampalataya, sila lamang ang tumitibay. Yung marupok pa, nawawala na sila sa destinasyon sa tamang daan. Tama baga? Aminin, mga mahal. Buhay ba ang Ama?
Sapagkat yan totoo. O halimbawa, may dudulog ka. Nagtanong-tanong ka ng totoong abogado at magaling na abogado, matalinong abogado. Tinuro na sa'yo. Ngayon, may dumating na namang isa. May sinabi sa'yo, mas magaling si ganito. Nandoon ka na. Pero dahil gusto mong mapabilis na maayos yung pinaayos mo, lilipat ka sa isa, no? Nagaganap ba ang lahat na yung paglipat naayos o lalong lumala? Ganyan din kayo sa pananampalataya nyo. Hindi lahat ng naglipat-lipat ay naayos. Subalit kung totoong ang tatanggapin nyo'y ama ng katotohanan at buhay ng tao ay nasa Kanya, matatama kayong lahat. O mga mahal, magnilay kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't sa dakong ito, hindi kayo tuturuan na magpalit kayo ng ganito at gayon. Hindi kayo sasabihan na dito kayo tumumpak at tama. Sapagkat ang sasabihin sa iyo, damhin nyo ang ama sa kalooban nyo at makikilala nyo ang pagkilos niya sa buhay nyo at matututunan nyo siya'y buhay sa buhay nyo. Sapagkat yaon ang katama-tamang gawa, ang kilalanin ng ama at maramdaman siya ng bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahan na, nekkarameneyahan na, nekkarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Sa produkto, halimbawa, parehas na iced tea. Kaya lang, ibang kumpanya ang gumawa. Pag natikman ng isa, ay masarap kayong iced tea gawa ng ganito. Pag nakatikim yung isa dun sa iced tea na gano'n ang gawa parehas na, sasabihin, ay mas masarap yun eka. Nung parehas nilang tikman, nagpilitan ng dalawa, naglaban pa. Ay masarap ang produkto ng ganito, mas masarap ang produkto nito, masarap. Wala naman silang pakinabang doon sa may kumpanya na yun. Nagtatalo sila. O sino ang talo? Silang dalawa, nag-away. Subalit, may pakinabang ba yung pag-aaway nila? Walang pinagkaiba sa mga nagtatalo sa relihiyon. Hindi naman yaon ang kaligtasan nila, kundi ang pakikipagtotoo nila sa Ama, bakit ginagawang maglaban-laban? O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Gawin yung tanggapin ng Ama sa buhay nyo, makikilala nyo ang pagkilos niya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan. Sapagkat sa buhay ng tao, iba't ibang panlasa. Sa pagkain man, kapag tumikim ka ng rellenong niluto at ng asado, may nasasarapan sa relleno, may nasasarapan sa asado. Subalit, parehas na nakabubusog sa kinakain ng tao. Mga mahal, namnamin lamang ang banal na salita. Ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong kinasasaniban, o ano man ang inyong kinatutungkulan, isa lamang ang makakamtan ninyo kapag banal na salita ang tinanggap nyo. Malalasahan nyo ang buhay at mararamdaman nyo ang nagbigay ng buhay. Sumayin nyo ang kapayapaan sapagkat ito ang tunay na kabusugan. Ito ang tunay na magkikipag totoo sa inyo. Ang kaligtasan na makakamtan, ang katotohanan, ang dahilan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa pagkaalpin ni numan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa ang bawat diwa ng iyong mga anak na naririto sa lupa. Tuwiran mong ipasilay ang marapat kanino man. Katulad ng mga tagak na lipad lamang ng lipad dumadapo sa bukid kung saan may aanihin at may nakatanim. At kung minsan, inaararo pa lamang ay naroroon na sila. Subalit walang tugot sa kakakampay sa himpapawid at baba lamang ng baba. Gayon ang iyong espiritu hanap ng hanap kung papaano ang tao'y mabubungkal at mapiging ganap upang mapakilala mong katotohanan mo at matamnan mo ang tao at makilala ng lubos ang iyong kapangyarihan. Sa gayon ang kikilala sa iyo, masasabing totoong anak mo nga sila.
Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alin ang ginamit ng Ama para mapatotohanan na tigang na ang lupa, tagak o kalapati? Ano ang ginamit kay Kristo? Kalapati, tagak? Sapagkat ang kalapati ay umuwi sa kanyang hapunan, sa kanyang tirahan. Ang tagak nagliliwaliw kahit saan. Tama baga? Patotoo lamang na ang bumabang kalapati sa isang pinagmulang Ama, doon siya naggaling ang espiritu niya na marapat muli ay humapon. O ang kalapati, maliban na kawin siya, hindi na makababalik sa kanyang tahanan. Tama baga? Subalit may isip siyang bumalik. Hindi katulad ng mga tagak kung saan-saan sila humahapon, kung saan-saan lumilipad. Buhay ba ang Ama? At kung pagninilayan ninyo ang Adan na binuhay ng tao, na binuhay na Ama ng Ama bilang tao, ano ang pamamaraan niya? Nililok ang lupa at hiningahan. Ano ang pamamaraan ng buhayin ng isang Kristo? Ipinagbuntis ng isang babae. Sa makatwid mga mahal, maraming paraan ng Ama. Kaya niyang pamaraanan ang buhay mo. Kaya niyang gawin ang kaparaanan sa buhay mo. Kung papaano ang dalawang binuhay niya sa lupang ito, natuwirang walang taong nakabatid. Ikaw tao, kaya niyang gawin ang kaparaanan sa iyo na walang makababatid kung tapat ka at totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Katotohanan, isang espiritu ang bumuhay kay Adan at bubuhay sa Jesus. Subalit, dalawang kaparaanan ang ginawa ng Ama sa isang espiritong bumuhay sa dalawa. Tao, maging sino man kayo, ang paraan ng Ama ay asahan niyo at mabubuhay kayo sa paraang mabuti niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naibigkas mo ang marapat sa kanila. Matigib ng pag-asa at pagtitiwala sila. At ang bawat puso na naghari ikaw, maramdamang tuwiran, wagas mong pagmamahal, makilalang yung aral, manamnam na may buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, no? Buhay nga po ba ang Diyos? Sadyang iba't iba ang kaparaanan ng Ama, no po? Maging sa mga hinirang niya, iba't iba ang pamamaraan niya. Pare-parehas ba ang pamamaraan ng paghirang sa inyo? Pare-parehas ba ang ginagampanan nyo? Pare-parehas bang sinusuong nyo? Pare-parehas bang nakamtan nyo? Subalit isang espiritu nagtipon sa inyo. Tama po ba? Kayo man, mga tagasunod at mga pasyente, iba't iba ang layunin ninyo, iba't iba ang adhikain nyo, iba't iba ang kaisipan ninyo, ang damdamin ninyo. Tama po ba? Subalit kung iisang espiritu ang mangunguna sa inyo, pare-pares na masisyan kayo. Buhay nga po ba ang Ama? Sapagkat ang isang espiritu na ito ang siyang gagawa ng mabuti sa inyo at siyang magbibigay ng pawang kabutihan ninyo. Tama ba, anak? Ilang taong ka na?
21. Kabata mo pa. Tingnan niyo. Masakit. Kaya, pag nagsuri kayo sa gawain ito, kung totoo niyong kinikilala ang Ama, masasabi niyo, kung simple lang ang dalahin niyo, pupurihin niyo pa siya. Kung marunong lang kayong magnilay at magbulay, sa dakong ito mararamdaman niyo kung paano mahalaga kayo sa Kanya. Kaya lamang nagninilay nga ba kayong lahat? Mapalad ang nagninilay at nakatanggap ng mabuti sa kanyang pagninilay. Nawa sa inyong pagninilay, mabuti ang inyong maramdaman, hindi masama. Nawa sa inyong mga nararamdaman, bumuti ang inyong diwa, huwag sumama. Paano na kaya yung tao habang malakas siya? Kaya niyang magmagaling, kaya niyang gumaling sa kanyang gawa. Paano kung hindi na? Wala na itong ikapagmamagaling. Paano? Kaya alam niyo po, mahirap sa tao mapagmagaling. Baka mamaya, bandang huli, kakamagaling mo, napahiya ka sa kagalingan mo. Kaya walang dapat ipagmagaling kundi ang tanging Ama lamang. Buhay bang Ama? At habang pinagmamagaling mo naman siya, pinangangalandakan mo naman siya, naku naman, tunay na. Sa kabila ng mga pinagmamagaling mo, kay rami mong pinagdadaanan, subalit ang sarap ng pakiramdam habang pinagmamagaling siya. Buhay bang Ama? Nararamdaman nyo ba yon? Ano nararamdaman nyo? Ang ginagawa niyang mabuti o yung dinadanas yung iba-iba? Maraming salamat sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tinakda niya ang karawan ng tao. Tinakda niya ang pagsilang sa kanyang espiritu. Tama po ba? Ang pagsilang mo ba sa iyong katauhan ay parehas ng pagsilang mo sa espiritu mo? Mapalad yung maagang isinilang sa espiritu at maagang nakilala ang Ama't nadama. Kaya't yung hindi pa nakakakilala at nakakadama, mithiing maisilang ng Espiritu Santo sa buhay niya. Buhay bang Ama? Alam niyo po, kung hindi niyo nararamdaman ang sinasambit sa harapang ito, hindi niyo maunawa ang tuwiran. Subalit kung nakakadama kayo, mapapapatotohanan ninyong totoong-totoo. Kahirap talaga paglapatin yung patay at buhay. Buhay bang Ama? Pwede po bang magsama ang isang buhay at patay? Hindi mo kayang batahin ng isang patay. Ikaw na buhay. Sapagkat mamamaho siya, ikaw din ba'y magiging mabaho? Kaya, kung patay pa ang kapwa mo sa pagtitiwala, ikaw na nabuhay, patuloy kang mabuhay. Sumainyo ang kapayapaan, mga mahal ko. Buhay bang Ama? Buhay nga bang Ama? Tunay na kay buti niya at kay dakila.
patawarin ka. Kumusta? Kahabag-habag ang tao. Litong-lito ang isipan, gulong-gulo sa tuwina. Walang kapanatagan kung ano ang dapat kamtan. Wala nang katugot-tugot ang isipan sa pag-iisip ng ano-anong bagay. Wala nang kapahingahan ang damdamin sa kung anong pandama. Kailan kaya matatauhan ang lahat ng anak ng Ama? Kahabag-habag ang tao. Walang kapasyahang mabuti dahil tao nga sila. Subalit ipasya nyo sa Ama at kapahayagan niya ikamtin nyo. Matututong mapatag lahat kayo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kahabag-habag ang tao. Wala nang kapahingahan sa bawat araw ang kaisipan. Gabi man ay humahabi pa rin ang salita't haka-haka kanyang isipan. Kaya't kailan kaya mapapatag ang daigdigan, kundi masusumpungan ng tunay na magbibigay ng inyong kapanatagan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Walang kakonte-kontento ang tao. Mahirap na walang kasiyahan. Mahirap kulang at kulang. Ano nga naman at saan lalagay ang Ama? Nagninilay ba kayo mga anak niya? Tunay na kay hirap bulayin ang aral. Kung hindi ninyo mananamnaman at malalasahan, tunay na kay hirap niyong tanggapin ang mga aral. Kung hindi ninyo isasabuhay na anuman, sapagkat kung ang isip mo ngayon gusto mo ito, mamaya'y iba naman, bukas ay iba naman. Paano makakatama ang Ama sa iyong gusto? O tao, tunay na kay hirap niyong unawain sa mundo. Katotohanan ng sakay tinuturo, sapagkat kaisipan nga ninyo'y wala ng puwang ang kabanalan sa takot nyo sa buhay. Bakit nga hindi ninyo alalahanin ang bumuhay sa inyo, siya ring magbibigay kapanatagan. Mahal na mahal ko kayo. Kung gagawin nyo lamang at tutok din ang kanyang kagustuhan, lahat kayo'y walang gulong kaisipan. Kung susunod lamang kayo sa kanyang kalooban, walang mag-ibang damdamin ninuman, sapagkat magkaakmat magkalapat ang kanyang hangarin at inyong layunin. Subalit nang dahil magkaiba nga kayo, sa kanya at kagustuhan nyo'y iba sa kanya, kaya nga hindi na kayo matuto mga tao sa mga nayon at nasang mas higit sa Ama. O mga mahal ko, kay hirap nitong mundo. Tunay na kay hirap niyong unawain. Tunay na kay hirap niyong makatanggap. Tunay na kay hirap niyong aliwin. Tunay na kay hirap niyong buhayin. Kaya't may takdangin niyong kamatayan at may takdangin niyong pagpanaw, sapagkat di niyo nga matanggap ang pawang katotohanan. Mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Ano bagang nayon at nasa ko? Hindi kailanman pagkain ang gusto ko, na nais kong subuan niyo ako at mahalin niyo ang pagkain ito. Kundi ang dayon ko'y mahalin ang atas ko. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Lamang ang galing dito sa lupa, wala ang galing para sa Ama. Kaya't kung gagaling lamang kayong lahat sa kanyang kalooban, matututunan niyo ang kanyang kagustuhan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal, pagharian kayo at mga tuto sa kanyang aral. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tunay na kay hirap ngang magtiwala sa tao, sapagkat hindi lahat nga'y makatotohanan sa mundo. Nagpapakatotoo ang binabasa inyo, ngunit di makitang kanap sa tao kung alin ang marapat at sino ang tumpak, sapagkat iba't iba nga ang inyong layunin. Ngunit kung pag-iisahin ang hangarin, magkakaisa tayo sa gawa ng Ama ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya't ang nagpapakatutoy pinasasakitan,
Ang nagpapasakit ay parurusahan. Ang parurusahan ay makakakamtan nang di niya mabukat-bukat ni malikat-likat. Kaya't ang nagpakatotoo ay may gantimpala. Ang Ama ang tuwirang siyang huhusgat hahatol, sapagkat ang tayo walang karapatan kanino man. Tanging buhay niya ay yun lamang ang masasabi niyang kanyang nakamtan. Sapagkat ang lahat ay pahiram, kaya't kayo'y magnilay at magbulay. Tantoy niyong tuwiran sa akin tinuran, upang mabot niyo ang aking kalooban. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko. Sadyang ang kahirap, maabot ang nasa mo. Ng mga anak mong nasasaliw sa sanlibutan, at abalang-bala ang isip sa anuman, sapagkat walang puwang sa puso nila ang iyong mga aral, at di nila makamtan ang iyong katotohanan. Kaya't magalak at magpuri ang sa'yo'y tapat, sapagkat ikaw nga ang higit na natanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko at Ama ko. Mahirap. Mahirap talagang mabuhay ng totoo kung kasama mo'y mga demonyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kailangan mong lumisyas sa kanila at mag-isa kang hanapin mong Ama. At nang masusumpungan mo na nga siya, imulat mo na lamang sa kanila kung may nasa. At kung ayaw pa rin manahimik ka na, bayaan mong Amang humato sa kanila upang kanilang mawawaan ng iyong nasa at sa kanila'y matanggap kung sino ka na. Alam kong may likana bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na buhay na buhay. Ay, mahirap kumalembang kung walang tunog ang kampana. Mahirap tuktukin ang kampana kung di maabot at walang lubid na hahatakin. Mahirap tumalaok ang manok kung di mabuka ang tuka. Mahirap talaga, mga mahal ko. Mahirap ulatan ng may sariling gusto.
Mahirap ipatanggap ang totoo sa ayaw totoong tao. Buhay ba ang Ama? Mga nasa ibang bansa, kumain na kayo. Buti pa kayo nakakatikim. Mabuti pa kayo nalalasap nyo at nananamnamang sarap na dulot ng Ama. Sulong kayo na lang magpakabusog. Kahit kayo malayo, nabubusog kayo. Kahit kayo malayo, nakaririnig kayo. Kahit kayo malayo, nakakakita kayo. Mapapalad ka, maliliwanag ang mata. Kapag ang alipin, ang gusto'y kita lamang, pag hindi nasiyahan sa sweldo niya, liniiwan niya yung amo niya. Buhay ba ang Ama? Ganon din ang taong mananalig sa Ama, na ang gusto lang niya, yung hinihiling niya at hindi siya. Kapag di agad binigay ang gusto niya, tinatalikuran na. Buhay ba ang Ama? Ang wika ng Ama, hanapin mo ko anak ko at damhin mo at makikilala mo ang gawa ko sa iyo. Pawang katotohanan, maghari ang totoo at maging lubos kayo tao. Sa iba't ibang gampanin man, may kinakaukulan, mayroong pinapatungkulan, mayroong inuukulan, may pinaghahandaan, mayroong tuwirang pangsarili lang, kay palad nyo nilalang. Kung ang ginagawa nyo ay di ganang pang sarili lamang, mapalad kayo na sa may natuto, dinama't kinilala nyo siyang totoo, nabatid nyo ang tama, ginawa nyong marapat, tinanggap niyo siyang ganap at ang aking mga mahal. Liwanag ng buhay ay tanging sa Kanya lang, kaya't gawin ninyo, siya'y tanggapin nyo, sa puso nyo'y manahan siyang ganap. Salita niyang may buhay, ganap pagnilayan, damdamin mo'y gagawin niyang mainam. Ano man ang pinagdaraanan, hahawin niyang tuwiran, tinikman ito o batuhan, at ang aking mga mahal. Paano niyo ganap mawawawaan ang sakihando sa inyo'y ninanasa, kaligtasan na inyong dapat matanggap. Paano nyo magagawa tupdi ng sama
kung ang sariling damdamin nangunguna, paano kayo tutupad kung ang isip nyo ay laman ay kung ano-ano para sa tao? Taong aking mga mahal, magnilay kayo, ganap at magbulay, hangin mang dumaraan, may magagawa sa inyong buhay, pagkat iya'y kalikasan, na kung mawawala, di kayo mabubuhay, hindi ninyo kakamti ng mainam. Gayon din ang Ama, anuman ang kamti nyo, hindi marapat na mabuhay kayo, at walang kasiyahang matatanggap kayo, kundi tuwirang makikilala nyo ang sa inyo'y nagbigay ng lahat ng bagay ng buhay niyong ganap na taglay. Kaya't pasubali ko, aking minamahal, kung paano ang lahat na iyong nakamtan. Balat mong nagsuga, sama mo nilaga, maging kamay mong nabaluktot, at ang aking mga mahal, mapalad ang samay nagtitibay, mahirap mang kamtin, nahirapan man damdamin, kung tapat na tuwiran, makalalaya rin. Yan ang katotohanan, aking mga minamahal, pagkat ang halamay nabubuhay. Hindi kayo mga tao na nagtanim ng inyong kamay, ang nagbigay buhay at nagpabunga, at ang aking mga mahal, kung ganap niyong mawawawaan lang ang layo ng Ama, nasa kanino man liligaya kayong lubos. Mawawawaan nyo ang nasa ko, matatantunin nyo ang mga gawa ko. Bagamat hindi ninyo nasisilayan, tao. Katotohanan, tuwiran kong sasambitin. Sino nga ang makakaunawa na di mabubuksan ang diwa? Kung tuwirang Amang mahiwaga, ang sa tao'y matatanggap, at tuwirang mananahan sa kanyang kalooban, ganap na mararamdaman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkaramanayahan, nagkaramanayahan, nagkaramanayahan. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di po ba kapag maawain ka, pag nakita mo yung kapwa mo na umiiyak lang, pati ikaw naiiyak ka, no? Pero bakit kaya yung tao hingi ng hingi sa Panginoong Jesus, hindi naman niya nakita yung hirap na binata niya para sa kanya?
para lalo po kayong sumidlang mga may karamdaman, dapat ay lagi kayong masaya. Huwag kayong patatangay sa inyong lungkot at takot, kundi labanan nyo yung takot, labanan nyo yung lungkot. Kaya lang nalulungkot ang tao kapag natatakot, di ba? Kapag nag-aalala, naku, baka mamatay ako, baka mamatay. Ang isipin nyo yung hiwaga ng Ama. Huwag yung kapag nalaman yung may sakit kayo, iba na iniisip ninyo. Tama po ba? Nag-iiba na ang pag-iisip nyo. Nag-iiba na. Tunay na nag-iiba na. Alam nyo po, salamat sa Panginoon. Kung hindi lang kami pinatibay sa kanyang kalooban, siguro di namin maisisiwalat ito, no? Katulad ni kapatid na Per, congratulations sa iyong binata. Ba, blooming ka naman ngayon. Buhay po ba ang Diyos? O, di ba? Kaya, yung mga pinagdaraanan ng mga alagad, hindi ninyo alam. Ang pinagdaraanan po namin, kung paano sa pakikitungo sa tao, kung paano mo yung mapapatotohanan sa kapwa mo na ikaw nga ay nagpapakatotong lingkod. Hindi naman po lahat nun makakadama at makakatanggap sa iyo. Tama po ba? Subalit, sabi nga ng Panginoon, hindi bali anak, hindi ka tanggapin. Kung ako ang tatanggap sa iyo, higit na mapalad ka sa tao na tulad mo. Buhay ba nga ma? Na ayaw tumanggap sa iyo at kumilalang ganap. Yun lang po ang tinatandaan ko. Katulad niya. Bata pa siya. Hindi, ay anak, huwag mo inuumpog ang ulo mo. Nanginginig ako. Diyos ko, Ama, baguhin mo po ang bibig niya. Patnubayan ka ng Ama. Siya sa isip. Kaya kung ano lang maisip niya, sasabihin niya, wala siya sa kaya kailangan siya. Yung ginagawa niya, nabubugbog na. Wala namang silbi yung paggawa niya. Hindi naman niya pinakikinggan niya. Wala naman po ang tayo. Silbi ng depression.
Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, hindi po stroke yun. Huwag nyo nang alamin. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Kahit sa matanda, maaaring mangyari yun. Nagaganap din po yun sa matanda. Hindi naman lahat ng na-stroke sa dugo nagmula. Ano? Tumaas ang presyon o kaya bumaba. Hindi po. May nagaganap na ganyan, may pinagmumulan yun. Kaya't pinakamahalaga ang utak ng tao. Ano? Puso. Utak, puso. Kaya isip at damdamin. Buhay pa ang Diyos. Kaya sa inyo pong lahat, magnilay kayo, kayong malalakas pa. Patuloy niyong tigibin ang pagtitiwala ang puso niyo sa Ama. Patuloy kayong maniwala at magtiwala sa Kanya. Alam niyo po, bilang Apo Kunching, mahirap ang mag-ulat dito. Pag halimbawa yung hinihingi ng pagkakataon doon sa mensahe ay ganun, ganyan, ay kala ng tao, pinatatamaan mo siya. Eh, wala man akong alam doon. Buhay ba ang Diyos? Sa totoo lang po, kung malinis naman ang isip mo, malinis naman ang puso mo, eh hindi mo isipin na pinatatamaan ka, eh kilala ka ba? Eh, hindi naman, ano? At kung kilala ka man, ano na nga ng dahilan at patatamaan ka? Ha? Bakit naman patatamaan ka? Kundi yung minimisahe nakaangkop doon sa... alam nga naman dahil doon sa iniisip mo lang ililisyan, eh hindi mabubuo yung pinakabuod. Tama baga? Kaya kung malinis ang isip mo at malinis ang puso mo, wala kang isiping ikaw yon. Kundi ito ay in general. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Kaya, manapa, kung ikaw nga iyon, ay magnilay ka. Pero huwag kang magdamdam o magalit. Tama po ba? Sapagkat ang Diyos man ay nagtutuwid sa kanyang mga anak na kundi tatanggapin ay hindi nga tatanggap. Katulad ng Panginoong Jesucristo, ba't sinabi niya yun? Kung lahi kayo ni Abraham, bakit nyo pinagsisumikapang ako'y papatay? O patayin? Oo nga naman, ano po bang ginagawa niya? Bakit pinagsisikapang patayin? Alam nyo kung bakit? Sapagkat yung mga taong mapagmagaling-magaling sa mga banal na kasulatan na sinusunod ay ang kautusan daw ni Moises, ang akala nila'y mayabang itong si Kristo. Akala nila'y nagmamagaling at ginagawan Diyos yung sarili. Subalit ang di niya alam, ang di alam ng mga taong yon, ang sinasabi niya ay totoo at ang sinasabi niyang totoo, yun ang nakapagpasakit sa kanilang kalooban. Kaya mahirap tanggapin ng taong katotohanan kung ayaw niyang tumanggap. Nakapagpapasakit ng kalooban, lalim ng kasalanan. Sapagkat nga iba iniisip. Subalit kung nararamdaman ng Diyos ng pag-ibig, masaya. Tama po ba? Nasa puso't isip mo, Diyos ko, purihin ka. Ganun pala. Tama po ba? Kung noon hindi ko po alam ang ganun ugali ko, patawarin niyo po. Ikaw lang namang mag-isa magsisisi sa sarili mo. Pangangalandakan po ba sa tabi mo? Uy, ganun ako ah. Hindi. Kahit pabulong sa isip mo, kahit nakapikit ka, sinabi mo, Panginoon, patawad po. Hindi ko po alam na kasalanan pala yun. Akala ko'y tama ako. Dapat ganun. Tama po ba? Sa makatwid, kung malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, wala kang iniisip ng masama kahit ano, sa kapwa mo. Kaya hindi ka magpa-paratang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigim ng pangunawa at pagtanggap kayo sa mga salita ng Diyos Amang dakila na magdudulot sa inyo ng buhay, sapagkat hindi lamang sa tinapay
nabubuhay ang nilalang. Doon ang pag-asa nyo kung nabuhay, patuloy kayong maaliw magagalak na lumaban sa buhay. Kung ang inyong kasiyahan at kakontentuhan ay mabuhay, mararamdaman ninyo sa kalooban nyo'y tunay na pagmamahal. At kung kayo ay magiging ganap sa pakikipagtotohanan, makalalaya kayo sa anumang pagkaalipin ng inyong sarili. Pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? May misa po mamaya. Nawa po ay huwag kayong magtampo, magdamdam. May tutunguhan lamang po. Ano po? Saan ka naman tutuwa po, Kutsi? Hindi ko naman po kayo sasama, kaya huwag nyo na itanong. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nawa po ay, nasiyahan po ba kayo? Alam nyo po, kayo, pag nalulungkot at nakarinig kayo ng mensahe ng Diyos, sumasaya ba kayo? Totoo po yan. Ako po, kapag halimbawa, parang gusto kong matalo, parang gustong talunin ako ng taong pag-iisip, alam niyo po, pakikinggan ko yung mensahe. Parang nahugasan lahat at biglang nagliwanag. Kaya nakakatulugan ko po yun. Magising matulog ako, pinakikinggan ko yun. Ano ba kung isaksak ko na isaksak sa i-charge ng i-charge. Ang mahalaga, inaaliw ako noon. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, nawa po, kayo rin. Bakit po? Sapagkat sa paniwalaan nyo at hindi ko pinag-aaralan yon. Ngayon, kung para sa inyo ay pinatatamaan ko kayo at pinag-aralan ko yon, abay, hindi ko naman po alam kung ilan kayong darating dito at kung sino kayong mga darating. Paano ko naman ihahanda yung pagpapatama noon? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap